True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, happy Monday. Ay nako, ang sarap. It's a Lunes na naman na tayo ay magkakasama. Welcome nga po dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Aba, kasama nyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. Para sa isang oras na naman natin pagsasama ng dami-dami po na ating mga pag-uusapan. Basta may kinalaman sa puso sa pusong usapan. Ayan. At syempre, nako ha, eto na naman ho tayo. Malapit na, single digits na lang ang inihintay natin. Ayoko na nga mag-countdown eh. Oo, dahil wala na. Lalo ako naaatat, lalo akong kinakabahan sa paparating na Kapaskuhan. Kaya naman, kumusta kayong mga designated driver? O kaya naman mga designated na mga taga-pamili nitong weekend? Ngawit. Nakapagpahinga ba ang inyong mga legs? Nakapagpahinga ba ang inyong mga balikat? O may mga pinapahid-pahid na dyan? Diba? Mga panregalo. Oo, yun yung mga pinagkakaabalahan. Ano? At syempre, lagi nga po natin mga pinapaalala dito na ang inyong pasensya. Habaan na po ng habaan yan sa mga pila, of course. Sa pila ng sasakyan, unang-una. Sa traffic, ayan, sa pila ng mga bayaran na kapag babayaran mo na yung mga na-pick up mo, 'di ba, na mga produkto para ipanregalo rin sa mga kamag-anakan, sa mga kaibigan, ganyan. Kailangan ho pasensya talaga eh. O hindi lang pera ang binabaon ninyo, no? And of course, ready na rin po ba ang inyong mga bibig, mga kapatid? Lalong-lalo na sa mga excited na makita si pinsan na uuwi. O si uncle o si tita na dadalaw daw sa inyong tahanan, ha? O kayo ba mismo, kung kayo ang pupunta sa inyong mga kamag-anakan na matagal na rin hindi nakita, alam nyo na ba ang mga unang ibabati ninyo? Please ha, eto. Lunes na Lunes, sinasabi ko sa inyo, para mas gumanda ang regalo, para mas gumanda ang mga conversation sa inyong mga usapan, iwasan na. Iwasan na yung pagbati ng ang taba-taba mo. Ayan. O kaya naman, ang payat-payat mo. Ayan, iwasan nyo po yan, ha. Seriously, mga kapatid, ano? Ayan, marami ka namang unang ibate. Uy, kumusta ka na? Ang saya naman at healthy ka. Ganyan, hindi yung, ang taba-taba mo naman ngayon. Laki-laki na andyan. Pinintasan mo, hindi bati yun eh. Di ba pintas yun eh. O kaya naman ang payat o kaya yung iba, lalong-lalo na ha, para makaiwas tayo sa maka-offend ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala. Iwasan nyo rin po yung pagbate, lalo na dun sa mga mag-asawa. Medyo matagal na hindi pa nabibiyayaan ng baby. Kailan kayo mag-aanak? Ayaw nyo pa ba? Unless sila mag-open ng usapan na yan, 'di ba? Ayaw niyo pa ba mag-anak? Ano nangyari? Sino may diferensya? Tigilan niyo yan. Hindi ho magandang umpisa ng mga conversation yan, ha, sa mga reunion, ha, sa mga family reunion, sa mga class reunion ninyo. Ayan, at kung merong mga nag-fail ang kanilang relationship recently, unless sila rin ang mag-open, tsaka pag-usapan, pero ikaw ang bubungad, uy, ano na nangyari doon sa asawa mo, nahuli, ganyan. Wag ganyan ng umpisa, okay? Dapat yung bate na matutuwa naman. Ang ganda ng buhok mo ngayon. Ayan. Ang ganda naman ng suot mo, Mars. Ay, ang bango ng pabango mo. Saan mo ba nabili yan? Parang gusto ko yan. Yung mga ganyan ng bate. Kahit na alam mo naman na medyo nag-gain ng weight o medyo nag-lose ng weight o mukhang stressed si friend. Syempre, dapat all smiles pa rin tayo habang tayo ay nagkikwentuhan. Okay? Ayan. At syempre, nako, eto na nga, para all smiles na nga tayong salubungin ang panibagong Monday sa ating programang H2H, Heart to Heart. Ay, nako, eto, pampangiti, 250 pesos. Pamimigay po namin, mamaya-maya lamang. Basta mag-ready na kayo ng inyong mga astig advice para sa ating astig confessions. Ayan, at syempre, bukod po dyan, ang aming paalaala sa lahat ng mga nanonood din sa atin sa Signal Channel 19. Hello po sa
sa inyo. Welcome na welcome. May paraan din para kayo ay makasali sa ating pag-uusapan. Kahit ano pa po yan dito sa ating programa. Nandito ang ating mga hotline. So 8689-3289 o kaya naman yung 8689-3290. I-ready nyo na po yan. O dahil ang dami yung pagkakataon, meron tayong love question of the day para kayo naman ay sumagot din. Kaya eto, ibibigay ko na ang ating love question of the day. Ano nga ba ang dapat gawin kung nasaktan mo ang ego ng partner o ng jowa mo? Opo. Anong dapat mong gawin kung nasaktan mo ang ego ng partner o ng jowa mo? Kasi yung iba, di ba? Real talk, na-offend si jowa. Paano ka ngayon? Para kang walang jowa, real talk pa more. Ganyan. At syempre, nakabukod po dyan, andito rin ang ating Astig Confessions nga at merong magbabalik tayo mga kasama ang ating Dear Kuya Poy. Totoo. Mamaya-maya lamang po yan. Ang inyong mga liham ay i-accommodate na ulit natin dito sa Heart to Heart. Kaya naman yung iba dyan, habang mga medyo, alam nyo na, puyat pa dahil nagsimbang gabi, pwedeng kagabi sa anticipated mass, o kaya naman kaninang madaling araw, medyo nagre-relax habang nagla-lunch break. Naku, tumutok na nga po kayo dito sa ating mga pag-uusapan sa ating programang H2H, Heart to Heart. At eto na nga po, unang bahagi ng ating programa, may magko-confess na agad. Kaya naman, antabayanan nyo na, i-ready nyo na ang inyong mga astig advice at astig comments dahil eto na ang ating H2H Astig Confessions. Blanco pa rin daw hanggang ngayon itong ating kapatid na si Brian sa kung papaano nga ba haharapin at malulusutan ang kanyang problema. Nako. Ang problema kasi ni Brian, mga kapatid, nagastos niya raw yung 200,000 sana na puhunan nilang dalawa ng kanyang jowa na si Emily. Ayon kay Brian, hindi naman daw sa pagsusugal, sa pag-iinom ng alak ang naging dahilan kung bakit naubos ang kanilang perang pangkapital sana sa kanilang negosyo, kundi na-scam daw siya matapos siyang alukin na mag-invest sa mga ready-to-wear at mga pagawaan ng sombrero. Laki naman. Ayan, pero ang masaklap dito lumipas na raw kasi ang 1 linggo at hanggang ngayon ay wala pa raw siyang nakukuhang balita doon sa pera na ipinadala niya sa pangakong investment sa nakilala niya sa kung saan. Brian ng Batangas, 27 years old. Ano ba nangyari? Kausapin na nga po natin siya. Magandang tanghali sa'yo, Brian. Hello po, magandang tanghali po, Kuya Poy. Alam ko, maganda man yung bati ko sa'yo ng tanghali. Hindi rin maganda ang mga nangyayari sa'yo ngayon, Ayan, pero saan mo nga ba nakilala? Sino ba itong pinagpadala mo ng pera? Ano ba mga pinangako niyan? Sige, ka-close mo ba yan? Opo, actually, magkakilala na po kami neto since high school po. Sa klase ko po sa dati, and hanggang pagtanda po, hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin po kami, magkaka-close po. Oo. As in, sanggang dikit na kaibigan, Hindi yung kaibigan, kasi meron tayong mga kaibigan na seasonal lang natin nakikita kasi magpapasko, ayan, nakikita natin, nagbakasyon, nakita natin. Eto, talagang madalas mo nakakasama. Yes po. Actually, tuwing linggo, kunyari wala kaming pasok pareho, mag-iinuman kami, kaya may tiwala po talaga ako sa kanya. Okay, bukod doon sa tagal ng pinagsamahan ninyo ng kaibigan mong ito na ibinigay mo nga yung ini-invest nyo sanang pera para sa business, meron ba siyang history na meron talagang mga business na pinangahawakan? O first time niya lang rin? Kasi madali lang ikatwiran sa'yo, na-scam lang rin ako Ganon? Meron ba? Actually, first time niya lang rin po pero alam ko po kasi na mapera din po kasi itong kaibigan ko po na to. Tapos, sinabi niya nga po sa akin na mag-invest daw siya sa balak niyang business kasi malaki daw po kikitain ito, and usong-uso daw po ito ngayon, lalo na magpapasko. Kaya at tiwala na lang din po ako sa kanya.
Ayan, so pinuhunanan ng tiwala, dinagdagan pa ng 200,000 na pera, parehong mga first-timer. At nakausap mo naman siguro itong kaibigan mo. Ano na nangyari pare doon sa investment natin? Hindi birong pera yung pinahawak ko sa'yo o ano na raw? Opo, una po, nag-ano po kami, nag-uusap pa po kami. Like, ano po, inuumpisahan niya na daw po, pero nade-delay lang siya. Ngayon, nade-delay hanggang itong nakaraang linggo po, kinakausap ko siya kung ano nang nangyari, ano nang plano. Oh. Kasi hindi rin sure invest ko sa kanya. Siyempre, Una po, papalapit. nagre-reply. Papalapit na Pasko, kailan pa ibebenta yan? Kaya nga po ilang araw na lang. Una, nagre-reply pa siya hanggang itong mga wala na po siyang paramdam. Kahit text, tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hanggang wala na po. Kahit sa text, sa tawag, sa messenger, wala na po siyang paramdam. Naku, wala na. Tapos ito naman ang pinagtataka ko sa'yo, Brian. Ang isa kasing pinoproblema mo pa, ito, hindi mo lang sariling pera. 'Di ba? Ipon nyo to ng girlfriend mo na si Emily. Tama? Yes po. Oo, nai-invest nyo naman din talaga sa business kamo. Ang problema, bakit ka naman nagdesisyon ng hindi mo naman pera yan, na lahat, hindi mo pera lahat yan, bakit ka pumasok dito sa kasunduan sa kaibigan mo? Ano to, para surprise, Emily, in-invest ko na yung pinag-usapan natin na ipon natin, na i-invest ko nga sa business. O paano yan? Ba't hindi siya kasama sa usapan? Yes po, actually, hati po kami dito. 70% po sa pera na to sa akin, nandun sa kanyang direct. Oo. But still, hindi niya alam. Hindi niya alam? Opo, hindi ko pa po sinasabi kasi pinag-iisipan pa po namin kung anong business na itatayo namin. Matagal na namin pinag-iisipan. Hindi pa po namin maumpisa. Ayan. Ayun nga po. Oo. Sorry po. Sige. Hindi kasi Brian, bukod nga sa pagiging mag-partner ninyo, okay, romantic partners, ayan, business partners kayong lumalabas. Pero bakit mo nga binitbit yung pera niya? Alam mo naman meron siyang 25% yan, kahit 10% nga dapat informed siya na o kaya halika, sumama ka sa pag-uusap namin, baka meron ka ring mga tanong, 'di ba, doon sa bago ka pumasok doon sa deal. Hindi mo inisip Kaya yun? nga, Sandali. naisip ko din yun. Okay. Sige, Brian, ito bang pagpasok mo sa business na to ay meron kayong kasulatan nung kaibigan mo? May black and white? Wala po Yun nga po kasi Patay. tiwala po talaga ako sa kanya kasi sobrang tagal na namin mag-close. Ayan ang, ito no, paalaala lamang din po natin para sa iba pa mga nakikinig sa atin. Kahit pagaano ang tiwala natin, kahit gaano ang galing sa pagkukumbinsi sa atin ng matagal na natin mga kakilala. Hindi ko sa sinasabi na pagdudahan natin yung mga business natin. Kaya malaki yan, kaya maliit. Pero siguraduhin naman din natin ang ating security. Dahil ang pera ay yung iba, iniloloan yan. O yung pera ay pinag-iipunan ng mahabang panahon, pinagpapaguran, of course. 'Di ba? Para may protection din tayo. Hindi yung hindi pwede nalaway lang yung puhunan natin para protektahan yung sarili natin. Sinong nakakaalam na iniabot mo nga sa kanya yung pera at para saan yung kasunduan na yan? Inabutan mo ng 200,000. 'Di ba? O sino pang makakaalam niyan ngayon? Sino pa makakakita? Ayan. Pero sige, merong gustong makausap tayo ngayon. Ayan, si JM ng Las Piñas para sa kanyang hashtag Astig Advice naman para sa'yo, Brian. O, JM, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Kuya Poy. Ano ba masasabi mo dito sa problemang pinasok ni Brian? Para sa akin, Kuya Poy, sa bawat desisyon natin, dapat pinag-iisipan talaga natin yan. Saka huwag tayong magpadalos talaga. Ayun nga Lalo, hindi lang sarili natin yung naapektuhan, may nadadamay.
Mm-mm. Well, hopefully ito nangyayari nga kay Brian is just a delay. Ha? Sana delay lang ito. Sana hindi ka talaga na-scam or ilang araw ka na ba naghihintay, Brian? Mag 8 days na po eh. 8 days, walang sagot, walang reply, walang update. Opo, yun nga po eh, kung nagre-reply man lang sana siya, hindi ako mag-overthink ng ganito. Yun. Okay. Ano masasabi mo ron, JM? Ay, sorry po. Oo. Anong masasabi mo? Na-scam na ba ito o na-delay lang? Kung di na talaga siya inaano ko po, feeling ko na-scam na siya. So, Ayun na. para sa akin, dapat i-report niya na yan. I-report na. Okay, maraming salamat sa iyo, JM, ha, ng Las Piñas. Oo, isa yan sa kailangan mo nang gawin sa ngayon, Brian. Ano man yung hawak mo, meron ba kayong conversation nitong si yung kaibigan mo na nagpa-invest sa iyo kung paano kanya meron kayong exchange na pwedeng ipakita? Yes po, meron naman po kami text sa number tsaka sa messenger po. Pwede ko po ipakita ito po. O yan, humingi ka na ng guidance sa natin, sa otoridad kung papaano nga. Dahil ansamaman, pero talagang merong mga tao na lalampasan yung pinagsamahan at hindi natitignan yung pagkakaibigan para makapanloko sa maliit na halaga lang. 200,000 ay walang halaga doon sa taon ng pakikisama. Ha? Yan na lamang yung isipin mo sa ngayon, Brian. But then again, wala tayong magagawa kundi sabihin mo na doon sa business partner mo rin, na romantic partner mo rin na si Emily, na eto nga, nagkanda hetot-hetot yung, yung investment na pinasok mo. Okay? Opo, develop po muna. Hindi ko rin po alam kung paano sasabihin. Oo, medyo mahirap yan, Pero mahirap naman din kapag maunahan ka na, nasa na yung investment natin, ay, naku po. Mas malaking problema yan. Pero sige, sa ngayon, ano ba mga pinaplano mo nang gawin, Brian? Maghihintay ka pa rin ba o gagawa ka na rin, of course, ng aksyon, which is dapat lang? Siguro po mag-antay po muna ako ng at least 24 hours kasi wala pa rin po talagang paramdam. I-report ko na po kasi ang laking pera din mo. Oo. Tapos ito lang naman, just a piece of advice, ilagay natin sa tamang, sa tamang platform. Okay? Yung pagre-report ng ganyan. Kasi nga, yung iba ay idinadaan sa social media. Okay? Kapag idinaan ka sa social media, nilagay na ganito, nilagay mo sa kahihiyan, yung isang kaibigan, please be guided legally. Ha? Para hindi ka rin, hindi ikaw ang mabalikan kung sakaling i-skandalo mo siya. Kasi may ganyan na mag-isip na iba eh. 'Di ba? I-skandaluhin kita, ipapahiya kita, ibalik mo sa akin yung pera ko. Pero in the long run at pagka dinaan talaga sa legalities, mukhang ikaw pa ang makakasuhan. May mga ganyan tayong dapat ingatan. Ipunin mo yung inyong conversation, Brian. Ayan, ipakita mo sa otoridad ano po ba ang magagawa ko dito, or kung meron kang kakilala na lawyer, ha? Kung may kakilala ka na lawyer, meron po bang may merito? Yeah, may merit po ba itong conversation na to? Kasi ganito ang nangyari. O ikwento mo sa kanya. Magagamit ba natin ito? Ganoon, ha? Brian? Yes po, sir. Oo, pero sige, ito naman din ay pwede nating gamitin ang ating programa bilang panawagan ng isang kaibigan na nagtiwala at nag-invest sa mabulaklak na dila ng isang kaibigan na pwedeng, sabi mo nga, mapera naman siya, kaya nagtiwala ka, pero hindi natin alam kung ano talaga nangyayari behind closed doors. Baka naman yung pagiging mapera niya sa harapan natin, panloloko pala ng ibang mga tao yung ginagamit niya na gimmick. Okay? Pwede ka naman maniwagan doon sa kaibigan mo na kung makukonsensya, sige. Brian, go ahead. Kung narinig mo man ako ngayon, Mark, konsensya ka naman. Sobrang nai-stress na ako sa nangyayari. Kahit mag-reply ka man lang kung di pa na-umpisahan yung business, okay lang kung ma-delay.
Pero wag mo naman ako scam. Sobrang tagal na natin ng pinagsamahan natin. Ayan, may message ka rin ba kay Emily na jowa mo na hindi mo alam ngayon kung paano pakikiharapan dahil kung saan na bit-bit yung yung investment nyo sanang magjowa. Sige, mag-message ka na rin kay Emily, Brian. Yes po sa girlfriend ko, kay Emily. Pasensya na kung di ko man lang sinabi sa yung plano ko na na-invest ko na yung pera natin. Hindi ko sinasabi sa iyo. Pero babawi ako, pangako. Pero sana makuha nyo, sana ma-recover nyo yung inyong investment. Ayan, basahin lang natin ang ilan sa mga hashtag Astig Advice ng ating mga kapatid. Sabi ni Gail Enriquez, hashtag Astig Advice, ipablatter mo na at makasuhan na yung nanloko sa'yo. Baka marami pa ang mga nabiktima niyan. Pwede siya makasuhan ng estafa. Ayan, aminin mo na rin sa girlfriend mo na na-scam ka. Mahirap kapag patuloy mo pang itinago yan sa kanya dahil may karapatan din naman siya na malaman ano nangyari doon sa pinag-ipunan ninyo. Ayan, sabi pa ni Gail, i-print mo na yung chat ninyo at yung cash kung saan mo tinransfer. Ayan, pwedeng gawin niyang ebidensya. Pero naku, iwasan nyo yung mag-post sa social media, ha, Brian? Baka kulangin pa yung 200,000 mo kapag ikaw ang binalikan. Oo. Ayan, si Joe Zamora sabi niya, ayan, ay hindi, doon pala to sa sa iba pala to. Sa love question pala ang kanyang kasagutan. Kaya naman, thank you so very much, Brian, ha, sa iyong pagtawag sa amin. Huminga ng malalim, mag-isip ng maayos, okay? Kung ano nga ba ang dapat gawin dahil yan ang masakit sa mga kapatid po natin. Sabi ko nga kanina, pinagkatiwalaan mo, kinaibigan mo ng maayos pero sila pa mismo ang mga manloloko sa iyo. Ayan. Kaya naman sa oras nating 12:32, ibigyan na muna natin ng isang malupit na awitin itong si Brian. Pero bago yan, syempre ang lagi naman po naming paalaala sa inyo, hindi lang naman kwentuhan ang meron tayo. Of course, meron din tayong bigayan ng papremyo dahil eto na, bibigay na natin ang 250 pesos na cash. Ayan, sa nakausap natin kanina na si JM ng Las Piñas at si Ronald Tumbaga. Congratulations mga kapatid! Anong dapat gawin kung nasaktan mo ang ego ng partner o ng jowa mo? Wala, hayaan lang, deserve niya yan. Sabi yan ni Mary Jean Rosas. Diba? Nasaktan siya. Deserve niya yan. Carry lang yan. Ayan, si Michelle De La Peña naman, sabi niya, siguro kung nasaktan siya, magsasorry na lang ako para wala nang gulo pa. Pero kung deserve naman niya talaga ang masaktan din, hayaan mo na lang at huwag kang hihingi ng sorry sa kanya. Aba, matapang. Matapang Ayan, si Sarabel Torregosa, magsasorry pa din. Yun naman ang tamang gawin kapag alam natin nakasakit tayo. Ayan, sorry, nasaktan ka pero yun lang. Sabi ni Lynn Amerol, siguro kung masaktan ko yung ego niya, hindi ko naman alam na masasaktan siya, siguro magsosorry ako sa kanya. Syempre, ayan, di naman lahat ay alam natin kung saan sila dapat na nasasaktan. Ganun na lang, magsorry para hindi na lang din uulitin. And I agree. I couldn't agree more sa mga kapatid nga po natin na paminsan-minsan, kaya nga ho tayo nagkakaroon ng tampuhan, kaya tayo nagkakaroon ng samaan ng loob, nang dahil doon sa nasasaktan din natin ang ego ng ating mga partner. Pero of course, sa tamang pamamaraan, ng dahil po sa samaan ng loob, ng dahil nga po sa tampuhan, dyan din naman nag-uumpisa yung mga lambingan. Hindi ka na nga, kain nga tayo. Ay, masahin na nga kita dyan. Ka na dito. Yan, yung mga ganyan. Pero sa totoo lang, ayan, tama naman yun na minsan kailangan talaga na ma-real talk din natin ang ating mga jowa. Lalo na kung alam naman natin at nakakasama na rin sa kanila. Sa tingin ninyo, yung kanilang ginagawa o ang kanilang mga sinasabi, kahit pa nga masaktan ang kanilang mga ego, wala pong masama doon. Yes, magsasorry tayo, mag-apologize tayo doon sa pagkasakit sa
sa kanilang damdamin pero hindi tayo nag-apologize doon sa lesson na gusto natin na paratingin sa kanila para sila ay mas maging better communicator. Ayan, para doon sa iba rin namang mga tao. 'Di ba? Dahil tayo mga partner, kailangan na binibigyan ng improvement ang ating mga jowa, 'di ba? Kung papaano sila nakikilala o nakikita at tinatrato ng ibang mga tao. Hindi pa pwedeng, alam mo mali yung ginagawa, mahal ko yan, hindi ko yan sisitayin. No, pwede mo siyang sitayin kahit pa nga masaktan ng kanyang ego dahil wala namang magsasabi sa kanya nun, kundi ikaw rin na mas nakakaunawa sa kanya and of course, gusto mo ay maging better person siya. Yun! Lamang bilang isang matinding selos ng dahil nga siguro sa maling pagkakaunawa rin sa mga gustong sabihin nitong si Karen ang inyong kasambahay. Pero alam nyo ang pinakamagandang gawin ninyo ni June, unang-una kayong mag-asawa ay kailangan mag-usap ng seryoso. Sabi mo kanina ay tinawanan lamang ni June yung sinabi mo tungkol doon sa mga isinambit ni Karen na gusto niya na akuin yung responsibilidad sa iyong asawa lang. Okay? Ang problema dito, hindi lang naman yung paglalaban niya ng underwear, pero that's too personal na, no, para pakialaman niya. And, of course, kailangan ding ipaunawa kay Karen sa inyong kasambahay na kapag ka sinabi mo na, hanggang dito lang, ako nang bahala dyan, wag nang pakikialaman. Yun lang naman yan. Sabi mo ay meron na rin namang edad para makaunawa itong si Karen, mag-usap kayong tatlo. Okay? Bagaman siya nga ay nagsisilbi para sa inyong mag-asawa, isang seryosong pag-uusap sa pagitan ninyong tatlo sa kung saan nga lang ba ang hangganan, sa kung saan nga lang ba ang pwede na galawan, dapat ay malinaw sa iyan. But of course, kailangan nga yan mag-umpisa sa isang seryosong pag-uusap ninyo ni June. What's your battle plan? Para dito. Pagaman wala namang away, pero para maiwasan ang gulo. Hanggang dito lang talaga, June, ha? Yan bang ganyang responsibilidad na inaako ni Karen ay hanggang dyan lang yan. Pero please, ako na ang gagawa niyan para sa'yo. That's too personal. Yung paglalaban ng mga underwear mo ng ganyan, ako na gagawa niyan. Para wala na ring selos. Okay? Dahil hindi ka lang rin sanay, Nora. Sa tingin ko na meron kayong ibang kasama sa inyong tahanan for the longest time. Ayan, okay? Pero yung pagdududa, yan ang sisira sa magandang relasyon sana, no, na binubuo ninyong tatlo sa loob ng tahanan na yan. Ngayon, kung talagang kaduda-duda pa rin ang mga sinasabi at ginagawa nitong si Karen, maybe that's the time to let her go. Kahit pa nga masarap siya magluto, organisado siya na mag-ayos sa inyong bahay, hindi nyo siya kailangan. Baka siya pa ang makasira nga sa inyong binubuong pamilya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, maraming salamat mga kapatid sa isang oras na naman natin pinagsamahan. Bukas alas 12 ng tanghali tayo po'y magkatutukan at magkakawayan, magkakwentuhan na naman sa ating programang H2H, Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong lingkod, ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.